What kind of technology exists in your generation? The kind of technology exists in my generation is mga katulad ng cellphone, gadget, or computer. Kung anong inabutan kong technology noon, yung ano lang, TV lang, black and white lang meron, karamihan, parang mayaman lang meron. Oh, black and white lang yun, tapos parang may bahay na TV, parang may aparador. Tapos, camera. Yun. Tapos nung nagdalaga na ako, mga una, beeper lang yan. Pero di kami nagkaroon pa. Meron lang nun dati parang may konting internet na rin, kaso hindi pa masyado. Beeper. Yun yung uso, tapos uso na rin yung cellphone. How did you adapt with the arising new technologies? In our generation, mas madali na lang namin ma-adapt ang mga technology dahil sa kasabay ng generation namin ang paglago ng mga teknolohiya. Sa kagaya kung may edad na, syempre kailangan ng mga mas bata dahil silang mas marunong. Naturuan ako nila. At marami din ako natutunan sa makabago ngayon. Marami ka ding malalaman. Dahil may YouTube, may Google. Dami mong matutunan. Madali naman maka-adapt dyan sa technology na yan kasi lahat naman ng tao ginawa nila na may access sa mga ganyan. Basta marunong kang umintindi kung ano yung paano gamitin yung cellphone, internet, magagamit mo na siya. What do you think are the pros and cons of the new technology? Ang advantage po ng technology ay ang pag-research o paghanap sa iyong mga kailangan. At ang disadvantage po ng technology ay hindi na po natin nagagawa ang mga non-technology na mga gawain. Bawat sulot ng mundo, alam mo nang nangyayari. Madami kang at pwedeng matutunan tungkol sa mga pagluluto. Maraming di ka na nga mahuli, di na nga kailangan ng dictionary, di na kailangan ng nandiyan na kagad sa mga cellphone, mabilis na lang hanapin. Yun, sa communication, ang galing na, di ka na sulat na, maghintay ka pa isang buwan. Ganon, mabilis na lang kayo makipag-communicate sa ibang bansa o saan man, probinsya. Magkakakitaan na din kayo. Minsan nakakabagal din siya sa mga gawain. Kasi nakatuto ka na, nahook ka na doon. Yung mga gagawin mo na dapat natapos mo na. Hindi na siya natapos. Tapos parang yung mga kabataan, parang mga bingi. Yung mga kausap, hindi na kayo mag-uusap-usap. Puro na kayo naka-cellphone. Parang ganon. Ang mga pros and cons niya ng technology ngayon, dahil advance na ngayon ang technology, mas marami ka nang pwedeng gawin. Hindi na lang yung pang-personal mo, pero ginagamit na rin pang-business. Kasi yung technology natin ngayon so marami na katulad mga online pag gumagawa sila ng mga platform nila, so mas madali para sa mga business. Minsan ginagamit na rin yan sa mga diagnostic, yan ginagamitan din ng mga bagong technology. Ang cons lang, para lang sa akin na nakikita ko lang sa ang pinaka cons niyan, parang ang mga kabataan lang naman ang tinatamaan. So una sa kabataan, parang masyado silang nalilibang sa bagong technology, lalo na yung mga cellphone. So doon sila na tumututok ng kanilang mga oras. Pangalawa, kung titignan mo naman sa mga matatanda, mas
mas marami namang naluloko. Kasi dahil sa dami nga ng advanced na technology, hindi na rin na naiintindihan, maraming nai-scam sa ganyan gamit din yung bagong technology.